Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang South Korean thriller crime movie mula nung taong 2023 na pinamagatang Unlocked. Halika't sabay natin panoorin video na ito at sana ay magustuhan niyo. Sa unang eksena ng pelikulang ito, makikita natin ang isang masayahin at sobrang energetic na babae na si Lee Nami. Nagtatrabaho siya bilang isang marketer sa isang nagsisimula pa lang na kumpanya. Siya ay isang ordinaryong empleyado sa opisina na nagsusumikap araw-araw. Nagtatrabaho rin siya ng part-time sa coffee shop ng kanyang ama at ang matalik niyang kaibigan na si Jong Yoon-ju. Siya ay masaya sa kanyang buhay at patuloy na nag-i-enjoy. Isang araw, nawala ang smartphone ni Nami sa boss at nakuha ito ng isang tao. Sa susunod na eksena ay makikita natin ang binatang lalaki na hawak ang telepono ni Nami. Nakaraan lang nakatanggap ng tawag ang telepono ni Nami mula sa kaibigan niyang si Yoonju. Sinagot niya at gumagamit ng voice app para magsalita at para hindi makilala ang boses niya. Boses ng babae ang kumakausap, natagpuan niya ang teleponong ito sa boss at nagtanong kung dapat ba niya ito ibigay sa pulis. Sinabihan siya ni Yoonju na maghintay dahil tatanungin niya si Nami at sasabihin. Pumunta siya sa bahay ni Nami at kinausap niya ang binatang yon, na inaakala nila ay babae siya. Sinabi niya sa kanya na ibigay ang telepono sa Cafe Mizzy. Sa mga notification na dumarating sa telepono ni Nami, sinimulan niyang alamin ang lahat tungkol sa kanya. Sa panahon ngayon lahat ay naglalagay ng maraming impormasyon online. Dumaan siya sa listahan ng kaibigan ni Nami at nalaman ang tungkol sa kanyang mga interest. Kinukuha niya ang lahat ng kinakailangang impormasyon na gagamitin niya sa kanyang sariling paraan. Sinusubukan niyang i-unlock ang telepono ngunit ito ay may password. Sa sobrang gigil niya, binasag niya ang screen ng telepono. Lumipat ang kwento sa pinangyarihan ng isang krimen. Dahil sa ulan sa bundok, lumabas ang bangkay na nakalibing doon, maraming pulis ang pumunta doon para imbestigahan. Sina Woo Ji-man at Kim Jung-ho ay pinag-uusapan kung sino ang maaaring gumawa nito. At pareho silang naghihinala sa isang tao lamang at yun ang anak ni Ji-man dahil si Ji-man kasama ang kanyang anak ay nagtanim ng puno sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Natagpuan sa paligid ng katawan ng plant food na ginagamit ng kanyang anak, parang siya mismo ang nagmamarka ng lahat. Si Ji-man ay may pakiramdam na ang kanyang anak ay umalis sa bahay 7 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi pa binago ang kanyang address. Hindi naman siya ganoon, wala rin siyang lakas ng loob na kitilin ang buhay ng isang tao. Iniisip niya na ang kanyang anak ay maaaring isang manloloko, isang estupido, ngunit hindi magagawang pumatay ng kahit na sino. Iniisip ni Jung-ho na maaaring nakikipagtulungan siya sa ilang masasamang tao. At lahat ng ito ay ginawa ng kanyang mga kasama. Naiisip din ni Ji-man na baka yun nga ang nangyari. Tinanong ni Jung-ho kung makikipag-ugnayan siya sa kanyang ina. Sinabi niya na iniwan niya ang kanyang ina na may sakit at hindi na siya bumalik. Kaya imposible na nakikipag-ugnayan pa din siya, ngunit gayon pa man, susuriin niya ulit ng isang beses para sa kapakanan ng investigasyon. Ang kwento ay maaaring mukhang naiiba sa iyo sa dalawang bahagi, ngunit ang mga ito ay magkakaugnay lang. Sa kabilang banda, ang binatang lalaki na nakakuha ng telepono sa boss ay si Jun-yong, ang anak ni Ji-man. Nahiwalay siya sa kanyang mga magulang 7 taon na ang nakalilipas dahil sa pagkakaiba nila ng kanyang ama. Si Nami ay nasa coffee shop ng kanyang ama at ginawan siya ng plum aid ni Sung-woo. Hindi nila ito binibenta, itong espesyal na inumin ay para lang kay Nami. Tumawag si Jun-yong at sinabi kay Nami, gamit ang boses ng babae, na nasira ang screen ng kanyang telepono. Pero ang totoo sinadya na basagin ang screen, sinabihan si Nami na ipinadala na niya ito sa repair shop para ayusin at mabayaran na rin ang pinaayos, kaya't makukuha ni Nami ang telepono niya doon. Pumunta si Nami para kunin ang kanyang telepono sa address na ibinigay niya. Ngunit ang mga bagay ay hindi masyadong malinaw sa kanya. Ang shop na ito ay kay Jun-yong. Makukuha niya ang access ng kanyang password dahil aayusin ang cellphone niya. Nag-install siya ng spyware sa kanyang telepono at para konektado siya sa kanyang telepono. Ngayon ay mayroon na siyang paraan para masundan ang bawat paggalaw ng buhay ni Nami. Kinuha niya ang phone niya at umalis. Si Nami ay naglalaro at ginagamit na ang kanyang cellphone sa kung ano pang bagay. Sa bawat aksyon, pag-uusap, at ang text ay sinusubaybayan ni Jun-yong. Sa gabi, pumunta siya sa coffee shop upang uminom ng plum aid na ginagawa ng ama ni Nami para sa kanya. Sa ngayon ay hindi siya kilala ni Nami at hindi pa siya nakikita. Siya ay isang estranghero para sa kanya, kahit na alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Giit niya regular daw siyang pumupunta dito, nag-order ng plum aid. Si Nami ang gumawa at binigay sa kanya, tapos medyo normal lang ang usapan nila, at tinitingnan din sila ni Sung-woo.
Tinanong niya si Nami tungkol sa inumin at bakit niya ito ibinigay. Hindi naman nila ito binibenta. Sinabi niya na siya ay isang regular na customer, pagkatapos ay sinusubukan ni Sungwoo na alalahanin ang kanyang mukha. Umuwi si Nami kung saan siya nakatira mag-isa. Si Junyong ay nakabantay sa kanyang telepono buong gabi. Sinuri ni Jiman ang telepono ng kanyang asawa kung saan nalaman niyang nakikipag-ugnayan pa rin ito sa kanyang anak. Kamakailan ay nagpadala siya ng ilang mga paninda pati na pagkain. Nakahanap siya ng address na maaaring kay Junyong. Paulit-ulit kasi siyang nagpalit ng tirahan. Sa umaga ay nakikita natin si Nami sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa buong gabi, si Junyong ay gumawa ng mga tala sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng mga detalye tungkol sa kanya. Buong araw niya itong binabantayan. Medyo alam na niya ang tungkol kay Nami, ang kanyang mga gusto at hindi gusto. Mag-isa siyang nakatira sa bahay at kahit may-ari ng bahay ay wala. Ang pinto niya ay may lock-in. Alam din kapag umalis siya ng bahay, kung saan siya pupunta, kung saan siya nag-aral, kung ano ba ginagawa niya sa trabaho, sino ang kanyang kaibigan, at sino ang kanyang amo. Kung kanino siya madalas na konektado, kung kanino siya hindi madalas makipag-usap, may sikretong Instagram account din si Nami kung saan patuloy niyang pinapuna ang kanyang amo ng kaunti. Gumagawa din ng kumpletong mga tala ng lahat ng uri ng impormasyon. Ngayon ay inilagay na rin niya ang larawan ni Nami sa kanyang laptop. Napansin natin na kanina ay may nakalagay siya na larawan ng isa pang biktima. Yun ay patay na. Ibig sabihin hindi normal ang taong ito, isa siyang psycho killer. Ang boss ni Nami ay nagbibigay sa kanya ng pagtaas ng sweldo para lamang sa kanyang pagsusumikap at humiling na huwag sabihin kahit kanino. Sa kabilang banda, dumating si Junyong sa bahay ni Nami para imbestigahan ang lahat. Nakuha na rin ni Jiman ang address at gustong mahuli si Junyong. Binibigyan siya ni Jungho ng ilang impormasyon na ginamit niya upang baguhin ang address. Pagkatapos ay tumigil siya sa paggamit ng telepono at nagsampa siya ng kaso para sa pandaraya noong 2019. Nakarating siya sa bahay ni Junyong para mag-imbestiga, kung saan nakakakuha siya ng parehong mga tala at ito ay sa 8 babae. Nasa pangsyam si Nami na malapit ng mabiktima. Gumawa rin siya ng mga katulad na tala para sa dating biktimang babae, tulad ng kung sino sa kanyang pamilya, kung kanino siya nananatiling malapit, at kung ano ang kanyang ginagawa, tulad ni Nami. Nalaman ni Jiman na ang bangkay na natagpuan sa bundok ay ang babaeng ito. Ang ilan sa kanyang mga larawan ay natagpuan din, mula sa kanyang huling pagkakataon dahil siya ang kamakailang biktima ni Junyong. Dumating si Junyong sa bahay bago pa niya malaman ang anumang bagay. Nalaman niyang nasa loob ng bahay si Jiman. Inabala niya siya, napalabas siya, at pinalayo ng kaunti sa lugar. Pagkatapos nun ay sinira niya ang lahat ng ebidensya. Tumakas agad siya palayo doon dala ang kanyang bagahe, napakahalaga sa kanya ng malita na ito. Dahil naglalaman ito ng telepono, mga tala at iba pang gamit ng kanyang biktima, na para sa kanya ay isa itong tanda ng tagumpay sa buhay niya. Pumunta si Junyong sa coffee shop ni Sungwoo kasama ang kanyang bagong profesional na ID bilang isang digital security agent. Alam niyang may ibebentang CD si Nami, kaya kinukuha niya ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na bibili nito, at nagbebenta rin siya ng ilang tiket sa laban. Umorder siya ng Plum Aid ulit at pinagsilbihan siya ni Sungwoo. May pagdududa si Sungwoo sa kanya. Habang hinahatid si Nami sa bahay, sinabihan niya ito na layuan ang lalaking yon. Dahil nakakaramdam siya ng negative vibes mula sa kanya. Hindi pa siya nakakapunta sa shop dati dahil naaalala niya ang mga regular customer niya. Ngunit hindi gaanong pinapansin ni Nami ang kanyang mga salita. Si Junyong ay nakikinig sa lahat ng kanilang sinasabi. Pumunta si Jiman para makipagkita sa ina ng huling biktima. Mula sa kanyang sinabi, alam na ang pattern ni Junyong sa pambibiktima sa mga babae ay eksakto na may pagkakapareho. Sinisira ang screen ng telepono, alamin ang password, at i-hack ang telepono. Pagkatapos ay bantayan sila gamit ang telepono at lumapit sa kanila. Ginagamit niya ang kanilang bahay matapos patayin ang kanyang biktima. Nabubuhay sa kanilang pera. Talagang ninanakaw niya ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpadala ng mensahe si Junyong kay Sungwoo gamit ang clone phone ni Nami at pina-install din ang spyware sa kanyang cellphone. Matapos nun naghanda upang umatake sa kanya sa likod, ginapos niya si Sungwoo sa kanyang sariling bahay. Ngayon siya ay nakatira na sa kanyang bahay, nagsimula na sirain ang buhay ni Nami, naglabas si Junyong ng kumpidensyal na impormasyon at para i-frame up si Nami. Si Nami ay tinanggal sa kanyang trabaho. Samantala, umuulan ng malakas sa bundok at dahil dito nagsimulang lumitaw ang 7 bangkay na nakalibing doon. Ang takot ay kumalat sa lahat ng lugar at si Jiman ay nabalisa. Ngayon ay kailangan niyang mahuli ang kanyang kriminal na anak sa lalong madaling panahon. Nagulo ang buhay ni Nami at sumama siya kay Yoonju para mag-ulat ng cybercrime, kung saan sinabi sa kanya na magdala ng patunay na nahak ang kanyang telepono. Lalo siyang nag-aalala na saan siya kukuha ng pruweba. Nag-text sa kanya ang papa niya na aalis na siya ngayon.
Ginawa ni Junyong ang mensaheng ito. Nakipag-ugnayan sina Yunju at Nami sa kanilang kaibigan na digital security, ngunit nagbabakasyon siya. Naalala ni Nami na ang lalaking nakilala niya sa coffee shop ay nasa safety security firm din, kaya nakipag-ugnayan siya sa kanya. Pinahirapan ni Junyong si Sungwoo at ipinaliwanag ang kanyang modus at plano. Madali niyang magagawa ang anumang bagay at sa sinuman, sa tulong ng isang telepono. Pupunta siya upang makipagkita kay Nami at sinabi nito sa kanya ang kanyang problema. Sinabi niya sa kanya ang teleponong yon ay may naglagay ng spyware. Sinusubukan din niyang papaniwalain si Nami na ang matalik niyang kaibigan ang posibleng nasa likod ng spyware. Tinanong ni Nami si Yunju kung bakit niya ginawa yon. Sumama ang loob ni Yunju at galit na sinabi niya kay Nami na oo, ginawa niya ang lahat ng ito. Ngayon ay may misunderstanding sa pagitan nila. Sa huli ay nagtagumpay si Junyong na ihiwalay si Nami sa lahat ng mahalagang tao sa buhay niya. Galit niyang hinagis ang phone niya dahilan para masira ang phone niya. Napagtanto niya na ang lahat ay nagsimula nung kinuha niya ang telepono sa repair center. Dahil bago yon, maayos naman ang takbo ng buhay niya. Kailangang hulihin ni na Jungho at Jiman si Junyong sa anumang paraan. Dahil ang lahat ng mga bangkay ay nagkakalat ng takot sa kanilang kasamaan sa mga lugar. Nakuha din nila ang lokasyon ng kanyang tindahan. Pumunta sila doon ngunit si Junyong ay naunahan sila sa mga plano at sinira ang lahat ng ebidensya. Dumating din doon si Nami, hinahanap siya. Sinabi sa kanya ni Jiman ang lahat tungkol kay Junyong. Maliban na siya ay isang mapanganib na killer. Ngayon alam na ni Nami ang tungkol kay Junyong. Napagtanto niya na may spyware pa rin sa loob ng kanyang telepono. Nalaman niya mula sa telepono ni Jiman sa Digital Security Agency kung nagtatrabaho si Junyong doon o hindi. Ang sagot ay hindi siya nagtatrabaho doon. Nagiging malinaw ang buong kwento sa kanyang harapan, ngunit gayon pa man, may komplikado pa rin at kritikal na hindi pa masagot, na malalaman natin sa lalong madaling panahon. Gumagawa siya ng plano na mahuli nila siya, bago maging biktima pa ang ibang tao. Ngayon ay patuloy siyang nagkukunwaring wala pang alam sa pag-hack ng telepono niya. Pagkatapos ay tinawagan niya ito sa kanyang bahay sa pagkukunwari upang maaresto siya. Nila Jiman, ngayon ay iniimbitahan niya siya sa kanyang bahay. Papunta sa bahay niya si Junyong upang salubungin siya. Si Jiman at Jungho ay nagtatago doon, naghihintay sa kanya. Si Junyong ay nasa labas lang ng bahay. Nakita niya si Jiman na papalapit para arestuhin siya, ngunit hindi siya nakikilala ni Jiman at ganoon din si Jungho. Nagagalit siya sa kanila na sinasabi sa kanila na ginugulo nila ang sibilyan at umalis doon ng komportable. Ngunit ang dapat pag-isipan ay kung paanong hindi makikilala ng isang ama ang kanyang sariling anak na nawala sa loob lamang ng 7 taon, kaya't ang sagot ay matatagpuan sa dulo. Pumunta silang dalawa sa bahay ni Nami at binuksan niya ang kanyang lumang phone at inilagay ang kanyang SIM. Pinapayuhan nila siyang manatili sa ibang lugar ngayong gabi, kaya naman naisipan niyang pumunta sa bahay ng papa niya. Ibinaba siya ni Jiman at Jungho sa bahay ni Sungwoo. Ibinigay din ito sa kanya, ang kanyang card, kung saan nakasulat na mag-text lang siya, at kung hindi, dapat silang pumunta kaagad, na nangangahulugan na may mali dito. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Junyong, na nang hostage sa kanya. Habang nasa daan, nakatanggap si Jungho ng tawag na natagpuan nila ang katawan ni Junyong, na ang DNA ay tumutugma kay Jiman. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Pinilit ni Junyong si Nami na mag-text kay Jiman na siya ay ligtas at mag-usap na lang bukas. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang ama. Ginapos niya ito at inilagay sa bathtub. Nagbanta na lulunurin siya. Pag hindi niya tinali ang kamay at paa niya. Matapos yun inilagay din niya ito sa bathtub para mamatay ang kanyang ama dahil sa kanya. At pagkatapos nun ay isusunod din siya. Kinukuha niya ang huling larawan ng kanyang biktima tulad ng iba. Saka dali-daling pumasok sa hallway ang dalawa. Pagkatapos ay kinuha niya ang visiting card na yon. Sa totoo lang ang nakasulat doon ay no text, call only. Dahil may ideya siya na mahak din ang ibang phone niya at alam natin na kung kailan, pumunta si Junyong sa bahay niya. Nahak din niya ang isa pa niyang phone at si Jungho ay nakapasok na pero muntik na siya matusok sa likod. Ngunit nahuli siya ni Jiman at sinimulan siyang bugbugin. Ngayon ay nagtatanong sa kanya ng nakakagulat na tanong kung nasaan si Junyong. Tinatanong niya ang sarili niyang anak kung nasaan si Junyong. Nagsimula siyang umiyak at sinabing siya si Junyong. Samantala, tinulungan ni Jungho sina Nami at Sungwoo sa bathtub. Nakaligtas si Nami ngunit hindi pa nagkakamalay ang kanyang ama. Nang buksan ni Jiman ng malita, nabunyag sa kanya ang tunay na katotohanan. Sa katunayan, ang kabuuan ng biktima ay hindi 8 kundi 9 na biktima. Una sa lahat, pinatay ng killer na ito ang totoong Junyong, ang anak ni Jiman. Ang anak niyang umalis lang ng bahay dahil sa pagkakahiwalay nila ng tirahan ng anak. Siya ang naging unang biktima ng killer na ito. Ginawa niya ang lahat ng mga tala tungkol sa kanya. Kinuha ang kanyang pagkakakilanlan, ginamit siya sa harap ng lahat bilang isang mamamatay tao. Kaya ituturing ng lahat na siya ang may kasalanan.
Tinitingnan ni Jiman ang hawak na telepono na may larawan ng kanyang tunay na anak mula sa huling sandali. At mauunawaan natin kung ano ang dapat na pinagdadaanan ng isang ama. Ang impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang asawa ay nakasulat din sa mga tala. Nalaman niyang pinatay niya si Jun-yong 7 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na nakikipag-usap pa rin siya sa kanyang asawa bilang si Jun-yong. Nawala si Jiman sa pighati at galit at babarilin na sana siya. Ngunit sinimulan niyang manipulahin ulit si Jiman sa kanyang mga salita. Hindi siya mabaril ni Jiman. Maaaring manipulahin ng kasamaan ng isang tagapagtanggol, ngunit hindi ang isang biktima. Dinala ni Nami ang baril ni Jung-ho at pinaputukan siya. Kinuha ng opisyal ang baril mula sa kanya. Matapos yun nakita na niya nagkamalay na rin ang kanyang ama. Nagsisimula siyang umiyak ng maligaya pagkatapos magkamalay ang kanyang ama. Si Nami ay ipinadala sa ospital dahil siya ay dumanas ng maraming trauma. Kinumpiska ng mga pulis ang lahat ng mga gamit doon. Nalaman ng lahat ang tungkol sa killer na sa online naghahanap ng biktima. Wala sa kanyang pagkakakilanlan ang natagpuan. Nagbalik si Nami sa kanyang normal na buhay kasama ang kanyang ama at si Hyunju. Ngunit palagi siyang natatakot na baka muli itong maging biktima ng ganong tao. At dito nagtatapos ang pelikulang ito, kaibigan. Maraming salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Suportahan nyo sana ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Hanggang sa muli.